Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya JB Di Choco para sa programang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At hatid sa inyo ang 2 oras ng usapang puso at counseling. Napapakinggan kami via online streaming ng febc.ph at sa pamamagitan rin ng Facebook Live. Bisitahin lamang ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. Pwede nyo rin pong i-download sa inyong Android phone ang FEBC PH stream. At inaanyayahan din namin kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, at mag-follow sa ating Instagram account, ang 702_DZAS FEBC Radio TV. At kasama natin sa control ay sina JV Tabua, Reggie Villena, Benjo Morano, at ang Radio TV team na sina Wenmark Balatkukan, Abby Glindo, Chris Rose, at Aileen Valdez. At katuwang din natin sa broadcast na ito, si Brian De La Cruz. At para sa inyong counseling concerns, mag-text or tumawag sa mga sumusunod na numero ng Living Waters Philippines. Ang aming pong landline ay 8571-3904 at ang aming cellphone number 0917-828-4654. So mga kaibigan, welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At sa gabing ito, ang aking sidekick at co-host ay walang iba kundi si... Hi, good evening again. This is Junjin Hepelano. And again, I'm glad to be here and to be part of this wonderful episode kung saan meron tayong mga participants. Pakikinggan natin ang kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang naranasan recently sa aming program. Yan, kasi ang tema po natin sa buong buwan ng December ay ang mga kwento ng paghilom. No? Mga healing stories na nangyari sa natapos naming 20-week program na nagsimula noong July hanggang November. At sa tulong po ng Panginoon ay tuloy-tuloy naming naran itong program na ito non-stop. Hindi kami tumigil at sa favor ng Panginoon, dahil na rin sa favor ng Panginoon. At bago natin ipakilala yung ating mga panauhin, meron ka bang gustong batiin? Of course, papatiin ko yung aking napakaganda na asawa, si Wendy Bataklan Hepelano. Kaya sabihin ko yung Bataklan para yung mga Bataklan naman matuwa, no? And of course, my children, Jill, Sophia, Paris, Kate, and Leon. At ako naman, nais kong batiin ng belated happy birthday ang aking asawa, ang Catriona Green ng buhay ko, si Vicky Di Choco na nag-birthday noong December 18, no? At nag-birthday din yung aming anak, December 22, no? So si Josiah. So happy birthday sa 2 taon na pinakamamahal ko sa aking buhay. At greetings din sa mga listeners natin dyan sa Valley Cathedral Christian Church, dyan sa Naik, Cavite, na pinamumunuan ng kanilang pastor na si Pastor Danilo at si Pastora Carmelita Tang.
At greetings din sa kanilang anak na nag-guest dito sa atin, si Daniel Tang. No? Siya po ay isang missionary dyan sa YWAM Impact Maragondon, Cavite. At pagbati din sa ating kaibigan na pastor na si Pastor Jomel Binluan ng IRM, yung IM Redeemer and Master Evangelical Church dyan sa Santa Maria, Bulacan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Okay, kumusta pala yung ano mo? Bago natin, ibitin muna natin itong ating mga panauhin. No? Kahit na alam kong gustong-gusto na nila magsalita. Kumusta yung week mo, Junjin? Siyempre, happy because it's the season of joy. So, maganda yung naging outcome, yung mga plano namin. And although this happens every year, every Christmas season is unique. Mm-hmm. Yeah, kami naman for the first time nakatanggap kami ng mga bisita sa bahay dahil nung kasagsagan ng lockdown last year, no, hindi pwedeng tumanggap ng mga bisita sa bahay pero bawal, pero ngayon we were able to celebrate Christmas, no, dahil pinayagan na doon sa aming lugar na pwede nang tumanggap ng mga bisita. At we were able to celebrate kaming tatlong mag-anak, no, ako, asawa ko, saka anak ko. We were able to celebrate our birthdays face to face with our friends and loved ones. Yan ang importante. Okay, so tulad ng nasabi natin mga kaibigan, sa buwan na ito, ang tema po ng ating mga episodes ay mga healing stories na nanggaling sa aming 20-week program o yung tinatawag naming flagship program. At ngayong gabi, ang mga panauhin natin ay hindi po sila mag-asawa, pero sila po ay engaged. Yan. So, papakilala ko muna sila. No? So, sila pong dalawa. Nung nag-attend po sila ng aming flagship program nung July po kasi nagsimula yon. Mag-boyfriend pa lang po sila noon. No? Boyfriend-girlfriend pa lang sila noon. Pero nung natapos, no? A few weeks, no? A week after, matapos yung flagship program namin nung November, they proudly announced that they were already engaged. Ayan. So, i-welcome natin si J. Mark de la Cruz at si Vanji Fontamillas. Okay, sige. Gusto mo munang bumati, Vanji? Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. And I'm privileged this evening na na-invite dito sa Heartline. And, pwede mo mate? Yes. Binabati ko po yung Fontamillas family, Hernandez family, Tangunan family, CCBC family, Pro family, yung Life Community family ko, and all the LGs around the Philippines. Yun lang po. Yan. At ito namang nasa tabi ni Vanji ay ang kanyang fiancé. No? Walang iba kundi si J. Mark de la Cruz. O ang kanyang palayaw ay Joseph. No? Bakit nga ba Joseph ang mo palayaw mo? J. Mark, ang totoo mong pangalan? Yes po. Actually po, di ba po kasi sa province medyo uso po yung mga yung mga parang mga bati-bati, parang ganun po. So yun, bali nung bata po ako, actually nakwento sa akin ng mga parents ko na sakitin daw po ako. And then, mayroon pong nilagay na, actually, ang funny nga po ng... yung nabati. Nabati po, opo. Okay. Medyo funny nga po yung, yung kung paano nagkaroon ng Joseph or nabansagan na ang Joseph na palaya. So, bali, naglagay po sila ng pinggan, and then, dun po sa gitna ng pinggan is mayroon pong, may egg na nilagay doon. So, may mga tao po sa likod, actually, na kung sino daw po yung nagbabanggit po sila ng pangalan, and then kung nagbanggit sila, may mga binanggit silang names, and then kung saan tatayo yung itlog,
yun yung magiging pangalan ko. So luckily po hindi po Prudencio ganun yung mga pangalan na tumayo yung itlog, kundi yung Joseph daw po. Yun po yung kwento sa akin ng parents ko. Okay. So ganun po. Okay, sige, gusto mong bumati? Ayun, good evening po sa lahat ng nanonood. Binabati ko nga po pala yung yun, first of all, yung De La Cruz family sa Isabela. And then, yung kapatid ko nandyan sa barko. And then, si Basang, since andito na yung fiancé ko, hindi ko na siya kapatid. Ayun, and then, Life Giver Church family, Life Giver Cubao family. Ayun, nga pala, nag-16th anniversary po sila last Saturday. So, binabati ko nga po pala, happy 16th anniversary, Life Giver Church Cubao. Yan. So, hello sa Life Giver Church, pati na rin sa CCBC. No? At hello na rin sa Living Waters Philippines kasi nag-20th anniversary tayo. Yeah, tulad ng binanggit natin sa ating mga listeners, ang topic natin ngayong gabi ay mga healing stories, so yung mga kwento ng paghilom na nangyari dito sa aming katatapos na flagship program o yung 20-week program natin. So, sige, para to get the ball rolling, so Junjin, pakitanong sa kanila, pakibigay sa kanila yung unang katanungan natin sa gabing ito. Alright, Vanji and Joseph, ang first question natin is, why did you attend the Living Waters program? What was the need? Kasi it was challenging kasi it was during the pandemic and highly discouraged ang any face-to-face gatherings. No? So, what gave you the courage na kailangan kong gawin to? Ako naman po, kaya ayun, actually, umatin pala muna ako ng Curse Current, Women at the Well since 2019. So, every year, tas 2021, ngayon, 20 weeks program. So, marami nang na-deal or na-process ng mga issues or struggles from the past. And this time, kaya pa ako umatin ng 20 weeks because of my fiancé din. So, before, syempre, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Then, after ng program is, we got engaged. Umatin kami kasi po, nakita namin yung needs namin sa isa't isa as a couple. Nagkaroon din ng reminder sa amin yung testimony dun sa page ng Living Waters ni Ate Jen and Pastor Jeff, yung issues nila as husband and wife. So, na-realize namin dalawa na ayaw namin maging ganun yung relationship namin during the marriage na. So, before that, ma-deal na muna yung mga issues namin on anything, na process, ganun. Kaya umattend kami ng program. So, ibig sabihin na, nakita nyo yung AVP namin? Yes po. Okay. AVP. Actually, yun yung parang, ang tawag doon, wake up call or parang natauhan na parang, tara, attend tayo, ganyan. It's a yes na ganun. In-invite ako ng discipler ko to attend kasi nga, ayun nga, sa aming dalawa ng couple. And sino yung discipler mo? Si Bettina Esguerra. Oh. Hello, Abby. Ikaw, Joseph, ano yung mo doon? Take mo doon sa sinabi ni Vanj. Ayun, yun. Actually nga po, before, lapit mo lang yung wala po akong idea regarding on this Living Water. So, since na-introduce nga sa kanya with her discipler nga po. So, chinek ko po siya sa website actually. So, ang ganda po ng mga testimonies. Yun, sabi nga po niya na may si Ate Jen nga po, yun, mag-asawa. Tsaka lang nila nakita yung yung mga struggle nila nung nandun na po sila sa marriage. So ayun, actually yung first reason ko kung bakit ako umattend dito sa 20 weeks Living Water program nga po is because of my fiancé nga po, na para yun nga ma-deal namin kung ano man yung mga past issues namin. And then ayun, kumbaga sa courting pa lang and sa courting stage pa lang, ma-deal na namin yung issues namin.
So, before entering sa marriage, sana, before entering sa marriage, ma-deal na po namin. So, ayun. Ano lang pa, bali, totoo lang, there are people na hesitant mag-attend ng programs ng Living Waters kasi natatakot sila humarap sa nababalikan nila yung karanasan nila. Or sometimes, mismong mga tao, hindi sila naniniwala na Christian ka na, healed ka na hindi mo na kailangan yan. So, meron ba kayong na-approach na ganyan o may naisip ba kayong ganon? Ako actually, personally nga po, may naisip din akong ganon. Kasi, since dati naman na-open ko na sa kanya yung past ko. Sa kanya, kung ano yung mga naging past life ko, yung past relationship ko nga rin po. Na-open ko na sa kanya. So, ang akala ko before, wala na akong dapat i-deal. Baga, okay naman na, nasabi ko naman na kung honest ko namang nasabi sa kanya yung kung ano yung past ko. So, ang akala ko dati, wala na akong kailangang i-deal. Wala na akong issues. Pero along the way pala, na-discover ko yung mga issues sa aking buhay and kung ano yung mga root cause na ito. Ayan. Yeah, naalala ko nung mga first few meetings ng flagship program nung nakilala ko siya at pinakilala siya ni Banji sa akin. Tinanong ko siya, so bakit ka nandito sa program? No? Tandang-tanda ko pa yung sinabi ni Joseph sa akin. Sinasamahan ko lang yung girlfriend ko. Yun, di ba? Kasi may issue kasi yung girlfriend ko Yun. So sa loob-loob ko lang, wait till you find out kung ano. So sa loob-loob ko lang, okay, tingin mo wala kang issue tutulungan ka namin magkaroon ng issue. Totoo lang, just for the listeners, no? Common po yung gano'n. Ako rin mismo, ganun din ako when I first entered the program. It's not for me, it's for others. Ganun. Just to find out, it's for me rin pala. Talagang greatly for me. So, thank you for sharing that. So, siguro yung next na gusto naming malaman, yung mga first few meetings ng flagship program, ano yung naranasan ninyo? No? So, kasi si Vanji kasi sanay na siya sa mga programs kasi natin, no? So, tanungin muna natin si Joseph. Ano yung na-experience mo yung sa first few meetings pa lang, no? Naka-experience ka ba na bakit ako nandito sa program na to? Tapos naka-experience ka ba ng like fear? Kasi lalong-lalo na nung ka lang naka-experience ganitong klaseng small group na kung saan nagbubulat-lat ka ng buhay mo no? So, what was your experience of the first few meetings ng Living Waters program? Actually, nung first meeting, medyo wala pa sa akin Parang hindi pa nagsisink in sa akin nung una. Meron din kasi kami before, sa church namin, which is yung encounter na tinatawag. So, parang siya, ang nasa isip-isip ko, ay, parang encounter din pala to. Ganun po yung iniisip ko. So, pero, may small group din naman po doon. Kaso, hindi ganun kalalim. Yung pag-uusapan talaga kung ano yung mga wounds mo mula nung bata ka, mga ganun. Clueless pa ako nung, alam ko na yung alam ko na yung parang pattern, pero clueless ako kung ano along the way yung, kasi 20 weeks, ang haba naman na encounter nito. Kasi usually ang encounter sa amin kasi 3 days lang. So 20 weeks, parang lahat ng ka dito ng Pasko. So, hindi nga ako nagkamali. Ganun nga po yung nangyari. So, ayan. Yeah. Ano yung naging reaction mo nung yung unang-unang meeting na kung naalala mo, yung unang-unang meeting na kung saan lahat ng team members nag-share kami ng mga storya namin? Ano yung 1-minute testimony? Naalala mo yan, yung bawat isa sa team members nag-share ng mga stories. At least 15, no? Oo, 15 people yun. Ano yung, naalala mo, ano yung reaction mo nung narinig mo yung mga stories namin?
Ayun, nung marinig ko po yung mga stories na yun, kasi parang naghahanap din ako ng safe place na kumbaga ma-share ko rin kung yung mga struggle ko which is hindi ko na-share. Actually na-share ko, parang nahihiya akong i-share sa church namin or sa mga church leader ko. So nakita ko na parang okay to kasi they're able to share their struggles. Ganun po yung So, ayun. Looking forward ako kung anong mga mangyayari along the way. Parang parang bang yung, nung narinig mo yung mga kwento namin, ting, ito yung hinahanap kong lugar. Ganun na nga po. And ayun, sinabi ko rin sa sarili ko yan, mapapashare nga ako dito. Actually, isa sa mga narinig ko diyang reaction is, there's a pool, natakot. Ako, ano ba yan? No? Ano ba nandiyan? Biglang, there's 15 people who just jumped. And when they were there, it's fine. It's okay. Okay, so talo na rin kami. So parang ganun yung experience, tama? So, bago natin puntahan si Manji, no? We will, bago tayo pumunta sa break, may babasahin tayong counseling concern mula sa ating listener. Alright, here's our first counseling concern. Good evening, 702 DZAS and Heartline. Alam niyo po, yung pakiramdam na sobrang bigat na hindi na kinaya ng simpleng tao. Ang dalas ko na din pong mag-overthink. Mas tumindi po ito nung nawala po si Mama noong 2019. Ngayong Pasko, ang pangalawang beses na wala siya. Nakakamiss po, yung 4 a.m. pa lang po ay naghahanda na siya. Nakakamiss po yung boses ni Mama. Ngayon po, wala. Parang hindi ko na din po kayang lumaban sa buhay. Hindi ko matanggap ang pagkawala ni Mama. Pakiramdam ko po, mag-isa ako sa buhay. Ano po kaya ang solusyon dito? Ang bigat po ng aking pakiramdam. Yan. So, bago natin sagutan ang counseling concern na yan, we will pause for a break. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Heartline. Heartline. Hay nako, iboboto ko talaga siya kasi may itsura at sikat. Panigurado mananalo to kasi kilala na siya. At saka, hindi masasayang ang boto ko dito. Naku po, sikat lang at may itsura, iboboto mo na agad? Aba, dapat ang ating iboto ay leader na handang magmalasakit sa publiko. Leader na makikita sa gawa, hindi lamang puro salita. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ko si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Karuhatan. Manalangin po tayo. O dakila namin Diyos, sa sandali na ito, akin pong inilalapit po sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa aming kasalukuyang gobyerno. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil ikaw na alam naming Diyos na siyang nagtatagpo ng aming bansa, ang aming pamahalaan. Ikaw po naglagay, nagluklok ng mga leader na mangunguna po sa aming bansa. Dinadalain ko po, Panginoon, na pagkalooban niyo po ang aming mga opisyales ng aming gobyerno ng banal na pagkatakot, ng karunungan, at sila'y, O Diyos, lumakad ayon sa iyong banal na kagustuhan. Dinadalain ko, Panginoon, ang pagbibigay mo sa kanila na maayos at pagtupad ng mga tungkuling iniatang mo sa kanila. Ito pa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos? Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
Sino ang manunubos na ito? Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Welcome back mga kaibigan dito sa ating programang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco. At ako again, si Junjin Hepelano. At welcome back natin ang ating mga panauhin, si Banji at si Joseph. No? So, kanina meron tayong binasang counseling concern na gusto nating bigyan ng payo at para sa kapakanan ng mga listeners natin na ngayon lang nag-tune in, babasahin natin muli yung counseling concern natin. So, pakibasa, Junjin. Right. Alam niyo po yung pakaramdam na sobrang bigat na hindi kinakaya ng simpleng tao. Ang dalas ko na din pong mag-overthink. Mas tumindi po ito nung nawala si Mama noong 2019. Ngayong Pasko po ang pangalawang beses na wala na si Mama. Nakakamiss po yung 4 a.m. pa lang, naghahanda na siya. Nakakamiss po yung boses ni Mama, ngayon wala na. Parang hindi ko na din po kayang lumaban sa buhay. Hindi ko matanggap ang pagkawala ni Mama. Pakiramdam ko po, nag-iisa ako sa buhay. Ano po ang solusyon dito? Ang bigat po ng aking pakiramdam. Wow. No? Very, very obvious na itong letter sender natin. By the way, salamat sa nagpadala ng counseling concern na ito. Very, very obvious na yung ating letter sender ay dumadaan sa sinasabi nating pagdadalamhati, no? Or obviously, nag-grieve siya ngayon. Kasi 2 years nang wala, no, yung mother niya, no. So, namatayan siya ng mother 2019. So it's 2 years already, no. So para sa ating letter sender, yung nararanasan mo actually is very, very normal kasi masakit para kanino man ang mawalan ng mahal sa buhay, especially mother niya, no. And habang binabasa ko itong karanasan niya, I am assuming that our letter sender is hindi niya binanggit kung lalaki siya o babae, no. Pero I'm assuming na napapansin ko dito sa kanyang pinadalang liham na mukhang very close siya dito sa mother niya for her or him to experience these kinds of feelings na na malalim yung loss, no, yung pagkawala. Okay, so para sa ating letter sender, ito yung mga panahon na alam mo yung pag-move on mula sa pagdadalamhati kasi hindi natin siya basta-basta mabibigyan ng timeline na dapat after 2 years, hindi na ako dapat nagdadalamhati. Dapat nakapag-move on na ako. Kasi ang pagdadalamhati ng isang tao, no, of the grieving period for one person will be different from another, no? So hindi pare-pareho 'yan, no? Pero lahat ng namatayan ng mahal sa buhay dumadaan talaga sa pagdadalamhati. Pero hindi natin talaga mabibigyan ng time frame kung kailan siya matatapos, no? Minsan after ilang years, no, nakapansin mo, naka-recover ka na, no, nakapag-move on ka na. Pero minsan dumarating pa rin yung panahon na
na merong magpapaalala sa'yo nung mahal mo sa buhay na nawala. And so, magkoconnect ka uli dun sa grief. Pero hindi na siya katulad nung dati. No? Pero it's normal. It's normal. No? Naalala ko yung kaya masakit yung mawalan ng mahal sa buhay kasi I myself, no, nawalan ako ng kuya noong 2004 habang nagpa-flagship program ako noon, participant ako 2004, no. So bukas na bukas yung puso ko because of my own issues. Tapos nabuksan pa lalo because namatayan ako ng kuya. And I was very very close sa aking brother na dun sa nung bumalik ako dun sa sa flagship program after yung burial ng brother ko, no? Wala akong ginawa dun sa small group kundi umiyak ng umiyak. Kasi yun yung kalagayan ko noon eh. That was where I am at, no? So, maraming salamat na lang dahil yung small group ko noon sa Living Waters, binigyan nila ako ng space na nandun ako noon eh. Yun yung sitwasyon ko noon eh. So, winelcome lang nila yung grieving ko. And na-realize ko, bukod sa yung pag-amin ng pagdadalamhati, ang nakatulong din sa akin na alam ko hindi ako nag-iisa. Yun. So very, very important para sa iyo na nagpadala ng liham na ito na dapat ito yung mga panahon na kailangan mo ng mga safe na tao. No? Hindi mo kailangan ngayon yung mga tao na yung magsasabi sa iyo na lalo-lalo na kung yung mother mo ay mananampalataya din. Hindi mo kailangan ng tao na yung katulad ng mga comforters ni Job na kaya yan nangyayari sa iyo siguro may kasalanan ka o kaya yung babatuhin ka na lang ng Bible verses, no. O kaya sasabihin sa iyo na huwag ka nang umiyak kasi yung nanay mo nasa langit, nasa Panginoon na ngayon. No, hindi, yun yung reality mo sa oras na ito. Nagdadalamhati ka. So kailangan mo ng mga safe na tao na ganun lang yung position ng kamay nila na yan yung ino-offer mo sa amin ngayon. So i-hold lang, hahawakan lang namin yun. Yung ino-offer mo ngayon. So baka meron kang idagdag, Junji. Yes, so katulad sabi ni Pastor JV, no, iba-iba yung timeline natin sa grieving. Ako, my mom died 21 years ago and I'm having dreams na nandyan siya. Tapos pag-gising ko, umiiyak ako kasi I realized that she already passed away. No? So, yun? That's, may nabasa akong libro about grieving na the reason that is happening kasi mahal ko yung nanay ko. Kung di ko mahal yung nanay ko, doon magkakaroon ng doon masasaktan na nawala siya. So, it's okay to experience the pain of loss, lalo na if it's a reminder of love from someone. And, I will not realize how much I love my mom after his death if I did not cry. Kasi the grieving indicates, mahal ko pala yung nanay ko. At, ba't ko siya mahal? Kasi minamahal niya ako. So, parang, because of that, nare-remind ako, mahal pala taga ako nanay ko. Kasi, hurt ako nung nawala siya eh. So, and I process that more with people. Sasabi sa akin, alam mo, love na love ka pala talaga ng nanay mo. You're so blessed. So, it's part of the process. Eventually, hindi naman agad-agad yun na I realize I'm so blessed with a mom na hindi naman siya perfect, no? Pero, because of, I did not bumitaw sa emotion ko. Kasi minsan yan ang tendency natin kapag we're experiencing something very painful, yung tinatawag na detachment. We teach that in our program. Yung kasi sa sobrang pain, magdi-detach tayo. Ang problema doon, pag nag-detach ka, nangyari parang tinurn off mo yung emotion mo. So, problema, when I turn off my emotion, yes, I don't experience the pain. Ang problema, I also do not experience the love. And when that happens, even the love that's delivered by God through people, hindi ko naman feel kasi I chose to turn it off. And there are many ways to turn it off. One way is, I was tempted to drink, alam mo yun, psychiatric pills,
Parang ayoko na maramdaman yung pain. Or iinom, di ba? Lalaklak ko or magda-drugs ako, illegal drugs. This was way back in 2000. Para lang ma-shut off ko yung pain. Yung pala, I learned here in Living Waters, it's not about shutting off the pain. It's about facing the pain with a safe community who will be the vessel of God here on earth. Enfleshment of God here on earth. So, yun ang ay madadagdag ko doon na face the pain with people. Oo. So, ang importante sa ating letter sender, no? Face the pain. You do not face the pain alone, no? Kasi hindi natin talaga kakayanin yan. We face the pain with Jesus and with others, no? With safe people. Naalala ko rin yung sinabi ng aking grief counselor, no? Kasi namatay yung brother ko 2004. No? Tapos nung 2014, no, which was the 10th anniversary, death anniversary ng brother ko. For some reason bumalik yung bumalik yung grief, no? Tapos nangyari siya August 16, 2014, no? I was nakapag-move on na ako like how many years. And then for some reason nung August 16, 2014, bigla akong naalala yung brother ko, no? Tapos yung August 16 happens to be birthday ng mother ko, no? Yung birthday ng mother ko, yun yung day na namatay yung brother ko, no? Kaya alam mo yun, every year na sineselebrate namin yung birthday ng mother ko, we are also reminded of the death of my brother. So biruin nyo yung we have mixed feelings of we celebrate my mother, but at the same time, hindi kami maka-fully celebrate kasi naalala namin a loved one who departed from us. No? So, nag-go through na naman ako ng grief nung year na yon, no? 10 years after, no? Parang bumalik siya. Tapos nung nag-grief counseling ako nung year na yon, and yung my very wise grief counselor, kaya pala bumalik yung grief ko. Yung nangyari kasi sa akin ay I was living with so many regrets, no? So I don't know dito sa ating, minsan yun yung pagka tayo namatayan, sobra yung grief natin kasi because of the things na hindi natin nagawa para sa ating mga mahal sa buhay, no? So yung living with so many regrets. So sabi ng aking grief counselor nung nagigrieving nga ako, sabi niya sa akin, yung pag-grieve mo, no, yung pagluha mo, let it be your way of honoring the memory of your brother. Yan. Sa'yo, let it be your way of loving your mother. No? So, sa ating letter sender, so gamitin mo siya bilang ito yung kaparaanan mo na hindi para maalala yung mga hindi mo nagawa sa kanya, kundi gamitin mo siya bilang alaala kung paano mo minahal itong mahal mo sa buhay, itong mother mo. Yes. So meron ba kayong gustong idagdag? Kung meron lang. Actually, ako mayroon po. Ayun. Na-feel ko siya before. Hindi naman hindi yung mother ko hindi naman nag-pass away. Yung mother ko nag-abroad lang. Pero yung feeling na yung longingness, yung na-miss niya daw yung na-miss yung boses ng mother niya every morning, tas nakaluto na, naka-prepare na mga ganun. So naramdaman ko yun before nung umalis yung mother ko papuntang abroad. So parang yung paggising ko parang may kulang, ganon. So, and then, tapos every time natatawag siya, namimiss ko yung boses niya umiyak. Actually, nung binabasa pa lang kanina ni Kuya,
yung letter ng sender, medyo naalala ko, yung sabi nyo nga po, naalala ko yung dating umalis yung mama ko papuntang abroad. High school pa lang kasi kami nun. Namimiss ko naalala ko yung boss niya na namimiss ko, mga ganon. So, yun, sa sender, I think valid naman yung feeling na nagigrieve siya ngayon. Tama nga po yung sinabi ni Pastor JB na andun siya sa grieving area ng kanyang buhay na let it be lang na mag-grieve siya, and wag niyang madaliin yung parang pag-move on. So ayun, tama rin po na maghanap siya ng community, which is yung safe community, godly people na pwede niyang mapag-sharean ng mga nararamdaman niya, kasi mahirap yung sinosolo, yung pakiramdam. Either yung Diyos yung magiging bubulong sa'yo or yung enemy. Ang mahirap yung enemy yung bubulong sa'yo. Na yun, which is, ang sabi niya nga kanina, nag-overthink na siya, parang gusto niya ng wakasan din yung buhay niya. So yun, dun sa part na yun, feeling ko mag-isa niyang dinidil yung grieving stage ng buhay niya, which is yung enemy na yung bumubulong sa kanya, which is not good. So yun yung advice ko rin sa kanya, na maghanap siya ng mga godly people, safe people, which na kumbaga mapag-sharean niya kung ano yung nararamdaman niya. Yun. Okay. At para naman sa mga helpers, no, ng mga kagaya nito, mga taong ito, no, yung mga helpers naman, yung mga tumutulong sa mga nagigrieve, no, ang kailangan po nila hindi yung binabato natin sila ng mga scripture verses, kasi like nung namatayan ako ng brother, no, I was already a pastor nung time na yon, no. So karamihan ng mga narinig ko na lumalapit sa akin, alam mo, hindi mo na kinakailangan umiyak kasi kapatid mo, kasi my brother became a Christian, no. Ang kapatid mo nasa Panginoon na gano'n. Kaya masaya ka na naman. Yan. Kaya masaya ka, no? Gano'n. Yun, tapos sa loob-loob ko, wag nyo akong pagsasabihan ng ganyan dahil alam ko na yan. Hindi yan yung kailangan kong marinig ngayon. Yun yung nasa loob ko noon, no? Minsan, hindi natin kinakailangan magsalita. Madalas ang kailangan lang nitong mga nagigrieve, ang kailangan lang nila yung presensya natin. Yun yung kailangan nila. Na minsan, like I remember yung mga, siyempre dahil pastor tayo, no, nagbibisita tayo ng mga namatayan. Madalas wala akong sinasabi. No? Titingnan ko lang ng mata sa mata yung namatayan, tapos hawakan ko lang yung kamay. And true enough, no, after nung burial, babalikan ako nung namatayan, sasabihin niya sa akin, Pastor, when you held my hand, no, it meant a lot. Nandun ka. Yun. So yun, yung parang may gusto kang... Yeah, I agree with what you're saying, na talagang, kasi minsan iniisip ng tao, ano ba yung move on, no? Ibig sabihin ba nun, hindi ka na malulungkot. Hindi naman, pwede kang, you're still grieving and you're moving on. Pwede naman yun, meaning, you're functioning. You're functioning, you're doing your work, you're doing your responsibility at home. Pero, meron kang moments of, you go to your safe corner or you go with friends and dun ka continue yung grieving mo. Then after that, you go back to work and you still function. Pero kasi ganun nangyari sa akin sa nanay ko. I was a flight steward at that time. Lala ko noon, pagtrabaho, work ako, serve sa pasahero, ganyan. Pero pagdating sa hotel room, ayun na, magpe-pray na ako, Lord. Na-remind na naman ako tungkol sa pain of losing I'm talking to God regarding it. And I was married at that time. When I'm home, may kita na ako ng wife ko. Kita niya, basa-basa yung mata ko. Tatanungin niya, bakit?
So, yun. I have a wife who knows. No? So, makikinig lang siya. Hindi siya mag-a-advise. Kaya, minsan, bigla na lang, aangkla na lang yon, tapos sasandal na lang sa akin. That's all I need. That's all I need. Presence. Pagtitimpla niya akong kape, or kung ano yung gusto kong pagkain, bibigay niya. Ganun din ako sa kanya kasi he lost his father naman. So, ganun din. When I feel something is, reminder of a loss, it's angkla na lang, samahan siya, what she needs. Pero yung, nasa heaven na siya eh. Bakit ka pa malungkot? Dapat masaya ka. Hindi na kailangan natin. Yun. So, tapos yung pag-move on kasi hindi naman napaplano yan, no? Hindi napaprograma yan, no? For me, like nung namatay yung brother ko 2004, no? Yung anak ko noon 2 years old pa lang, no? So nagigrieve ako, no? Parang naalala ko yung 1 week after nilibing yung brother ko, 1 week after, hindi ako nagfa-function sa bahay. Doon lang ako sa kwarto, no? Hindi ako bumabangon lang ako para kumain. And that in itself effort 'yon. Para bumangon para kumain, gano'n. And then napansin ko na lang, hindi ko naman na-programa eh. Hindi ko siya na-programa kasi napansin ko na lang na inaalagaan ko na uli yung anak ko. Tapos nagda-drive na ako uli, no? Until alam mo yung ilang weeks na yung nakalipas, nagigrieve pa ako, pero ginagawa ko na yung mga dating routine ko. So I guess little by little I'm moving on. Kung ito yung itsura nung pag-move on, then I guess I'm moving on. Yun, nagagawa ko na yung dating mga routines. So ganyan, no? So mamaya sa ating oras ng pananalangin, ipapanalangin ka namin sa iyo na nagpadala sa amin ng sulat na ito. Okay, balik tayo sa si Banji naman ngayon ang sasagot, no? Yun. Sige, Banji. Ano yung karanasan mo doon sa unang mga meetings ng 20-week program? Actually, before siya mag-20 weeks, wow, cross current. So I guess doon pa lang meron. Yun nga, pinakyaw na nga yung programa natin eh. Yung challenges. Kulang na lang yung leadership training. What are the challenges na pumasok ka into your healing journey? Yung sa 20 weeks po, marami kaming na-discover, dalawa ni J. Mark sa isa't isa. Mas nakilala namin yung isa't isa. Bago kami mag-take ng program ng 20 weeks, is na-share niya nga sa akin yung struggle niya. Pero, nung nandun na kami sa program, marami pa kaming dalawang na-discover. So, during the program, meron kaming mga experience na conflicts. And meron dun sa part na we decided na kailangan nag-split up kami for a while. Kasi, clingy kasi ako eh. Clingy. Clingy kasi ako. So, may part dun na meron kaming struggle, may struggle sa intimacy, ganun. Tapos, pinag-usapan namin, ganyan. Kasi, syempre, yung message dun sa program talagang sa amin, tinatamaan din talaga personally, individual. Kasi individual journey siya. Dalawa kami. Pero after ng program, umaatake talaga yung enemy. Talagang nagkakaroon kami ng conflicts, tampuhan, nag-aaway. Hindi siya totally away. Ako yung nauuna minsan, no? Minsan lang ba? Ako yung nauuna. Parang lagi na. Ganon. So, malaking tulong din talaga yung Living Waters to remind us. And then also yung mga advices, yung mga accountabilities to remind us na ano yung mga dapat gawin. Like yung sinabi ni Pastor JV na magkaroon lang dun ng wisdom dun sa time yung kapag kung yung feeling na namin na kami, china-challenge na kami dun sa sa relationship naming dalawa. So, yeah. So, before we take a break, no, muli may babasahin tayong ating pangalawang counseling concern. Alright, counseling concern. No? Pero we'll go back to your story later. That's very interesting. Pero ito pa yung pangalawa nating counseling concern. Hello po.
gusto ko lang po i-share ang naramdaman ko. Actually, ang aming pamilya po ay naging biktima ng COVID-19. Sa dami ng nangyari ngayon, pumapasok na sa isip ko ang magpakamatay na lang para tapos na. Sobrang sakit na sa dibdib, parang tinutusok ang puso ko. Di na ako nakakatulog ng maayos, minsan lang ako nakakatulog. Hindi ko alam paano ko i-handle ang mga pakiramdam ko ngayon. Dahan-dahan na po akong nilalamon ng emosyon ko dahil sa pagkawala ni Papa. Salamat sa inyong may papayo sa akin. Okay, so bago natin sagutan ng counseling question na yan, we will pause for a break at magbabalik pa po kami dito sa ating programang Heartline. Heartline. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang Siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong Siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawa ang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang Kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng Kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa Kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ako po si Pastor Arvin Mario ng Victory Church International Christian Ministries, Antipolo City. Manalangin po tayo. Banal na Ama, Ikaw ang dakilang Diyos na magagamot at nag-iingat. Amin pong inilalapit sa iyo ang hukbo na magigiting naming madirigma sa kasalukuyang panahon ang aming mga medical frontliners. Napatuloy mo silang gamitin bilang iyong mga kamay na tumutulong sa buong mundo, kaagapay sa paglaban sa COVID-19. Lagakan mo sila ng panibagong lakas, pag-asa at tapang na sila'y iyong iingatan sa ng kanilang mga pamilya. Sangkapan mo rin sila ng karunungan at kaalaman upang malunasan ang kanilang takot at pag-aalala. Lubos po kami nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ikaw ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng ika-73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, UP 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City,
1116 DXAS, Zamboanga City. 106.9 DXGR, Cotabato City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, Davao City. 1062 DXKI, Coronadal City. At mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD. Nag-uumapaw ang pag-asa. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Welcome back mga kaibigan dito sa ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Ito po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco. At ako po si Junjun Epilano. At kasama din natin ang ating mga panauhin sa gabing ito, sina Joseph at si Vanji. At bago natin balikan silang dalawa, ay sasagutan natin yung ating counseling concern. So basahin natin muli. Right. So this is very common nowadays. Mababasa nyo sa Facebook yung mga gandong kwento, no? Actually, ang aming pamilya po ay naging biktima ng COVID-19. Namatay po si Papa. Sa dami na nangyari ngayon, pumapasok na sa isip ko ang pagkamatay na lang para magpakamatay na lang para matapos na. Sobrang sakit na sa dibdib. Parang tinutusok ang puso ko. Di na ako makatulog ng maayos. Minsan lang ako makatulog. Hindi ko alam paano ko i-handle ang pinagdadaanan ko ngayon. Dahan-dahan na po akong nilalamon ng emosyon dahil sa pagkawala ni Papa. Salamat po sa inyong pagpayo. Sige, anong pwede nating maibigay na payo dyan, Junjin? Actually, yung question number 1 and 2 is very familiar, very similar, kasi it's about dealing with a loss, which is actually very common now in the COVID-19 pandemic, no? And aside from yan, katulad niya, namatayan pa siya, pag nagbukas ka pa ng Facebook, ang daming mga repost ng mga namatayan na, let's say, namatayan si person A, so si person A may kaibigan, si person B. So si person B ipopost ulit yon. So parang naging obituary ang social media. So talaga ang lakas ng spirit of death. Kaya yung bukod sa pinayo natin dun sa unang nagpadala ng letter kanina about grieving, no, yung isa din sa pinagdadaanan nitong ating pangalawang letter sender is fear, no, yung takot na kaya yung parang tinutusok daw yung puso niya, tapos hindi na siya to the point na hindi na siya nakakatulog, no. So merong fear, tapos meron ding depression. So we would like to give you some helpful tips, no, para bukod sa yung sinasabi natin kanina about moving on, no. Hindi mo basta-basta mapoprograma yan, no. Natural na you lost your father, nawalan ka ng ama, magigrieve ka talaga, no? Magigrieve ka. So importante napaka-importante ng presensya ng mga safe na tao sa buhay mo na kasama mong lalakaran yang magiging kasama mo sila sa nilalakaran mong pagdadalamhati. But at the same time, no, especially sa mga panahon na ito na especially yung mga nakaraang buwan na takot ang mga taong lumabas ng bahay, no, dahil natatakot magkasakit, ang hindi nating alam dahil sa pamamalagi natin palagi sa bahay, actually hindi yun healthy sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo naaarawan, no? At pag hindi tayo naaarawan, no, lalong-lalo na ngayon, nagiging taglamig na, no? Meron na tinatawag na seasonal depression, no? Mas maiksi yung daytime, no? Tapos taglamig pa, no? Nakakadagdag yun sa depression actually. Tapos hindi ka pa lumalabas ng bahay, no?
So, ina-encourage ka namin lumabas ka ng bahay. Especially ngayon, pwede na nga no? Magpa-araw ka, no? Kasi yung mga nakakaranas daw ng seasonal depression, especially sa North America, na kung saan yung pagka-winter, ang haba nung nighttime, no? Ang talagang pinapayo sa kanila tapos wala pang araw, buong day, no? Walang araw. Ang pinapayo talaga sa kanila ng mga counselors ay yung liwanag ng bumbilya, doon ka mamalagi sa ilalim nun. No, para at least man lang substitute siya sa sunshine. Pero dito sa atin, kahit na taglamig, minsan may araw, no? Kailangan natin yun. Kailangan natin yung sikat ng araw. Kasi nakakapag-produce ng ng happy hormone sa atin. Yun. So, gusto mong dumagdag? Yes, katulad sabi ni Pastor JV, you cannot face this alone, just like yung first case natin. I understand siguro, at the very least, mag-online ka, talking to someone. Yes, you can do that. But, better yet, since pwede na naman lumabas, meet someone that you can talk to about how you feel. Wag kang mahiya to say that I'm more afraid to live than to die. Kasi marami pong nakakaranas ngayon yan, and it really helps when they talk to someone about how they feel. Yung minsan yun lang, masabi mo lang yung nararamdaman mo, parang nilalabas mo na pala yun, yung emotion na yun, yung pain na yun. Pag sinabi mo na siya, lalabas na siya. And for some reason, we can all agree, di ba? Parang you'll feel lighter pag nilabas mo na yung negative emotion na yon. Pero if you just keep on chewing, minunguya mo yan, yung bad energy na yan. Minunguya mo, tapos parang kakainin mo pa, talagang it will really eat you from the inside. Okay. So, salamat sa nagpadala. Oh, by the way, meron kayong input bago tayo. Okay na. So, salamat sa nagpadala ng liham na yan para sa atin. At mamaya, sa oras ng pananalangin, ipagpipray ka namin. So, balik tayo sa ating dalawang magsing-irog, no? Okay. So, balikan natin si Joseph, no? So, Joseph, ngayong dinaanan nyo yung 20-week program, no? Ano yung highlight ng Panginoon sa iyo na area na kailangan mo ng healing? Sa akin siguro yung sa akin po yung area ng life ko na parang kailangan kong i-forgive yung sarili ko. And then yung sa addiction nga rin po. Kasi before po kasi parang meron ako nung yung pornography addiction, and then yung masturbation and pornography. Then nga po, dumaan din po ako dun sa addiction na yun, which is baga hindi ko siya nabibring into light. So nung time ng small group namin. So lahat ng area ng buhay ko, like yung sa addiction na yun, na bring into light ko. So parang sobrang gaan sa pakiramdam. And then na-discover ko din sa sarili ko na parang yung nag-cause nun is yung yung history ko pala before, which is yung kasi hindi ko to nakwento dun sa church leader ko dun sa church na I was before anong tawag dun, yung abuse? Yeah, abuse, yes. Na-abuse ako before nung mga elementary po ako. So,
yun. Hindi ko po siya na-share, which is doon ko na-share sa kasi na-dig deeper yung ko yung kung ano yung pinagmumulan ng addiction na yon. So ayun, doon ko na-realize na, kasi ang akala ko before, nag-participate ako doon sa na yon, doon sa abuse na yon. Kasi nung bata ako, wala naman akong alam. Kumbaga na-satisfy ako doon sa ginawa sa akin nung nag-abuse sa akin. So ang akala ko before, yun na, kumbaga yung feeling na satisfaction ba? Ganoon. Nadala ko siya hanggang sa hanggang sa paglaki, hanggang sa hanggang sa pagtanda. So which is hanggang ngayon, which is minsan nagkaka-struggle pa rin na na doon nga sa sa pornography, ganon. Kasi ang pornography parang hindi naman siya parang pag may nakita ka doon sa parang magti-trigger sa'yo. And then yun, tsaka yung kapag minsan kapag malungkot, mga ganun, or stress, anxiety, doon lumalabas yung kasi once na-satisfy na ako before, parang yun yung yun yung nagiging escape ko. Na parang gusto kong i-satisfy yung sarili ko para mawala lahat ng iniisip ko. Dito, yun. Doon ako laging napofall. Kapag parang nagkakaroon ako ng anxiety, mga ganun, or ng mga iniisip, ang daming iniisip, ganun, na, which is gusto kong parang, yun yung ginagawa kong nililibang ko yung sarili ko. Ganun. So, I think isa sa significant na sinabi mo ngayon, no, ay na-connect mo yung current struggle mo with pornography addiction dun sa past sexual abuse experience mo nung bata ka. So na-connect mo siya doon. Tapos ano naman yung binabanggit mo kanina na meron kang unforgiveness sa sarili mo? Ayun, kasi parang unforgiveness and shame, parang kumbaga nahihiya ako sa Lord. Kasi sa dami ng ginawa sa akin ng Lord mula nung parang lagi niya akong inaahon na lang sa dun sa darkness na yon. Kasi parang paulit-ulit akong na-share ko naman siya parang, pero paulit-ulit pa rin akong bumabalik dun sa addiction na yon. So parang nagkaroon ako ng unforgiveness sa sarili ko, and then yung shame sa Lord, yung shame na bakit paulit-ulit akong, may times pa nga na parang parang nasasabi ko sa sarili ko, parang ganito na lang ba ako? Ganun. Pabalik-balik na lang dun sa darkness na yun. Sa area na yun ng buhay ko. Kahit na pinupul, imbaga hindi ko na-appreciate yung pag-pull sa akin ng Lord mula sa darkness na yun. Hindi ko na-appreciate. Parang babalik din naman ako, parang ganun. Yung may ganun akong naisip, babalik din naman ako. Ganun. Parang resigned ka na ganun. Na wala nang pagbabago mangyayari. And once ko na rin, naisip ko rin yun before sarili ko. Yeah, that's usually the flow. Yan ang flow, and I believe it's a strategy of the enemy na uutuin ka into as a child, parang mako-cooperate ka doon sa abuse, which is what happened to you. Tapos syempre, tinatakot ka nung nag-abuse sa'yo. So, imbis awayin mo siya, I'll just look at the positive side of this. Masarap naman di ba? So, pumayag ka. Then, that's to our viewers, no? This is not a uncommon pattern. Ito talaga yung ginagawa ng kalaban. And I thank Joseph for sharing this kasi I believe many can relate to this. So ngayon, pagtandaan niya na, naging addiction na siya, tapos Christian siya, diba? Christian, pornography, tapos sasabihin sa kanya ng kalaban, Christian ka pa naman, ginagawa mo pa yan. Kasi naniniwala kang mali yung pornography at saka masturbation. Ako hindi naman yan mali. So ngayon, pwedeng ganun pumunta yon kasi hopeless ka na about getting over or having victory over masturbation and pornography. So, the option is, what if hindi naman siya sin? Diba? So,
Ganon. So ngayon, tatanggapin mo na hindi sin. So ngayon, gagawin mo na naman. And but there's the Holy Spirit in you saying, actually sin yan eh. Biglang pag umano yun, nagkasala na naman ako. Yes, diba? na-experience ko. Tama. Ganun nga po yung na-experience ko. Actually, hindi lang yun yung unang abuse din na nangyari sa akin nung bata ako. Nasundan pa ito nung college na po ako, nung hindi pa ako nakaligtas dun sa abuse na rin na yun. So, ibang tao din naman. So, ayun, parang mas lalong nag-trigger doon. Pero yung galit dun sa mga tao na nag-abuse, parang wala naman sa akin. Ang pinaliwanag sa akin ni yung small group leader ko dati, which is akala ko kasi nag-participate ako. Kasi nga parang ginusto ko ganun. Pero after that incident, parang kumbaga nagsisisi ako. May part na sa buhay ko na nagsisisi ako. Bakit hindi? Ayun. Tapos ayun nga parang akala ko sa sarili ko nag-participate ako kasi ginusto ko. Pinaliwanag sa akin ni Patrick, yung yung small group leader ko na hindi ka nag-participate kasi mas matanda yung mga nag-abuse sa akin. So wala akong participation doon, works ng enemy. And then hindi ikaw 'yon. Ganun yung mga pinaliwanag sa akin. So kasi dati parang inaccept ko na parang may participation ako doon sa doon sa nangyari. Tsaka tama yung sinabi ni Pastor Junjin na alam mo ng sin pero nagagawa mo pa rin. Tapos after that, doon mo maiisip, ay sin pala, nagkasala naman ako, ganun yung naiisip. Saka yung the tricky part about being abused is especially yung sexual abuse, no, for a victim tapos magre-respond, syempre kahit inappropriate touches yan, magre-respond talaga yung katawan natin, no, to touches, no, kahit na inappropriate yan. At pag nag-respond yung katawan natin to those touches, ang nagiging response ng victim ay nagre-respond yung katawan ko. Ibig sabihin ginugusto ko itong nangyayari sa akin. So may participation ako tulad ng sinabi mo. Pero ang katotohanan is you did not participate. Pangalawa, bakit nagre-respond yung katawan ko? Kasi ganun, that's how God created our bodies, no? Pag tinouch mo yung magre-respond talaga yung katawan natin, no? So wala kang participation kasi because the one who abused you mas may authority siya at mas may power siya over you. Yes. Just to add to that, yes. Example, kiniliti ka, tatawa ka, di ba? Parang yun whether yung kumiliti sa'yo is someone you hate or someone you love, that's the response, that's the physical response of the body. The same way, I've read testimonies of people, women who were raped, and they reached orgasm. Same with boys who were abused, and they reached climax. And because of that, nagustuhan ko pala, yun nga, katulad sabi ni Pastor JV, inabuse ka, pinilit gawin sa'yo yon, and your body, even without the approval of your mind, your body responded that way because that's how God designed the body to respond to a legitimate sexual experience during marriage. So, whether it's a legitimate way or abusive way, yung body natin will respond that way, no? So, yun na ginagamit ng enemy na tool. Nag-respond yung body mo na nagustuhan. That means, gusto mo. Actually, hindi. Hindi ganun po yun. It was forced. Actually, the response was forced. Pati yung attack was forced. Kunyari, the rape was forced. The orgasm was also forced. Ganun nangyari doon. And I think yung what is most important sa dynamic ng sexual abuse is not how our bodies responded. Hindi yun yung importante. Importante is what was happening inside of the victim. Yun yung importante. And madalas, yes, nagre-respond sila physically, pero deep inside,
they felt violated. No? Para silang parang ang nararamdaman nila parang pinasok yung bahay nila ng isang taong hindi dapat pumasok. Ganon yung feeling violated. So it is not our response, the response of the body, not even yung sinasabi nung perpetrator na hindi ginusto mo no? What is most important, ano yung nangyayari deep inside the victim's heart. No? Yun, usually yun yung response na feeling violated sila. Okay? So, we still have time. So, punta naman tayo kay Banji. Banji, ano yung highlight mo sa experience mo sa 20 weeks? Nung umattend ako ng 20 weeks, mas nakilala ko yung sarili ko in my relationship with God. Yung identity ko with God. Mas naging closer ako sa Kanya kasi brinot up kasi ng Lord yung mga struggles ko o yung mga wounds ko from the past. Like, hindi ko kasi na-share kanina yung mga kasi I came from a Christian family pero dysfunction family siya. So, wala ring boses, walang deep communication. And then, yung mother ko, hindi ko siya nakasama for a very long time, 14 years. So, she tried to abort me then. So, abandonment, rejection, and neglect. And then also, ganun din yung tatay ko. He abandoned me. Nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. So, maraming longingness. Maraming wounds na dito ko na-discover sa 20 weeks. Na-deal siya. So, na-discover ko yun. And then, God revealed it to me na naging to the person, parang yung person na fatherless, ipinakita niya sa akin na He is my Father, Abba Father God. So, yung identity ko, na tawagin niya akong daughter or princess, na experience ko yun sa Kanya. Also, meron din akong mga experience na from the past na sexual abuse, verbal abuse from different persons, yung mga naging relationship ng nanay ko nung bata ako. So, nireveal din yun ng Lord through, nung simula nung nag-cross current ako, Women at the Well, na-deal naman lahat yun, na-process naman yun. Until now, nandun pa rin ako sa journey of healing na dinidil ko pa din. So, may mga traumas din ako na minsan hindi ako makatulog. Like, kanina yung nag-share na hindi nakakatulog, nangyari sa akin last year, ganyan. May mga triggers. Pero God is faithful. He never leave me nor forsake me. Parang nag-hold on pa rin ako doon sa promises niya. And also to connect with the community. Kasi nileft out ko yung sarili ko, nag-disconnect ako, nag-detach ako. Kasi parang nahihiya akong i-share yung mga nangyari sa akin from the past. Merong guilt and shame. Pero alam mo yun, nireveal pa rin sa akin ng Lord through that experience na dapat merong accountability or community, someone na maging accountable sa akin. And then, to remind me, kaya parang in-encourage ako ng discipler ko na mag-20 weeks para ma-process. Ma-deal ko naman yung mga experience ko from the past. So, God is good na meron din akong struggle ng SSA, same-sex attraction. So, na-deal din yun ng Cross Current and Women at the Well. Kaya this time, yung 20 weeks kasi, mas nag-focus ako sa aming dalawa sa relationship namin. So, yung identity, ayan, yun yung mas naging fruitful pa, mas naging maayos yung journey namin, yung relationship namin together. Kaya, we decided na mag-take kami ng 20 weeks. So, ayun po. Okay, salamat Banji. So bago tayo mag-break, no. So muli gusto nating anyayahan yung ating mga listeners na magpadala ng kanilang mga counseling questions o kaya magbigay ng comments dito sa ating episode, no. Pwede po kayong mag-post ng inyong comments sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV. O kaya, pwede po kayong mag-text sa numero po ng Living Waters Philippines, ang 0917-828-4654. O kaya, pwede rin po kayong tumawag sa aming landline, ang 857-13904. So, wag pa po kayong aalis dahil babalik pa po kami after this break. Heartline.
Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? E di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ang usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit, 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon. Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Welcome back mga kaibigan, at ito na po ang huling yugto ng ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Ito po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco. And I'm Junji Nepelano. At kasama din natin ng mga guests natin sa gabing ito, sina Joseph at si Banji. Okay, so ngayon, ano ba yung mga pwede nating tanungin kay Joseph at kay Banji as we are wrapping up? No? So, you joined, di ba? You joined basically together kasi you plan to get married, no? So, nag-deliver ba talaga yung yung program na talagang it helped you become more competent and confident in being a couple, and how? Yes po. Like yung sinabi ko before na marami kaming na-discover sa isa't isa na differences, and also mas nakilala namin yung isa't isa to be more closer to God. And then natutunan ko na maging honest with my feelings and emotions with Him. Kasi minsan, yun nga, di ba kami mga babae, nagtatantrums or something na may tampo na hindi umiimik. Kaya nagkakaroon ng conflicts or overthinking. So, it's normal sa mga girls. So, through the Living Waters, through the 20 Weeks program, it helps me na maging open towards to my partner. Not also to my partner, also to the opposite sex. Kasi nagsastruggle ako na mag-share sa opposite sex, and also to my family, na maging open sa kanila. Sobrang naka-help sa akin yung 20 weeks na mas maging deeper pa yung relationship sa aming dalawa. Maging openness, yung deep communication talaga. Nagpe-pray kami together every night. Every Tuesday nagde-devotion kami, ganun. So, tas on the way man, maraming kaming nagagawa. May mga pagkukulang, may mga shortcomings kami in the Lord. Pero it helps us, to the both of us, through this healing program, also the community itself, yung Living Waters, na mas maging closer pa kaming dalawa sa isa't isa, kasi si God talaga yung naging center ng relationship namin. Follow-up question. Habang nakikinig ako sa kanya. Ano
ano yung parang alam mong issue ni Joseph, pero nung nag-go through ka sa program, mas naintindihan mo na? Anong issue yun? Kasi 'di ba may meron din akong struggle, pero hindi naman ako katulad wala kasi akong ganung yung addiction ng mga pornography. Nung una hindi ko yun naintindihan sa mga guys. And then yung may mga nag-testimonies, parang ay normal pala yun sa lalaki. Na normal na nagkaroon ng ganung struggle. So yung nalaman ko yun na may ganun siyang struggle, mas naintindihan ko siya sa ganung part, na mas maintindihan ko siya. To be able to communicate, ganyan, mapag-usapan, ganyan, mas malalim pa, and to pray for one another. Ayun. So just in fairness to the public, no, that doesn't mean naman na ito tolerate ni Vanji, but the program parang gave you hope kay Joseph na he can have victory over that situation. So ikaw naman, Joseph, ano naman yung kay Vanji na parang ito yung issue kay Vanji pero naintindihan ko na and I know there's hope. Ano yun? Ayun, sabi nga niya, sobrang honest niya na sa feelings niya. So parang sa akin naman, sa sobrang honest niya, parang siguro kung hindi ako nag-living water, hindi ko siya maiintindihan. Kasi sobrang yung nagger niya, tapos syempre yung feeling na naghahanap siya ng parang father figure. Minsan parang bata, parang ganon, na sobrang clinging, ganon. Tapos sa sobrang clinging na parang may inis ka na. Ganon. Pero yun, siguro kung hindi ako nag-living waters, hindi ko nalaman kung ano yung past niya, kung ano yung pinanghuhugutan niya nun. Hindi ko siya maintindihan, baka nga yun pa yung maging cause ng namin ng breakup namin Ayun. Tapos, ayun nga, mayroon pa yung part nga na na dun sa program nga na parang sobrang tinamaan kami. Which is to the point na nag-usap kami tapos mag-separate kami for a while. Kasi nga sobrang clingy niya tapos ako ganun yung Pasko. So ayun, kailangan namin pag-usapan kasi sasabog Sasabog po kasi clingy niya tapos ganun yung Pasko. Syempre magre-react din ako. So napag-usapan namin na parang mag-separate for a while, which is yung sinabi nga na kinausap ko pa si Pastor JB doon na nag-separate po kami, as in di po kami nagkikita. Ayun. Nag-uusap lang po kami, nag-text good morning lang, mga gano'n, nag-chat lang po good morning, gano'n. As in casual na lang. Casual na lang kasi hindi na kasi ayun nga na kinailangan kong i-correct yun. Opo. Ayun, salamat sa Living Waters kasi I was able to understand her feelings nga kung tapos naintindihan ko kung bakit siya nagiging ganon. Then So sa madaling salita, yung kinatapusan ng pag-join mo ng Living Waters, hindi lang naman pala siya yung may issue. Pati ako. Oh. Same kami may issue. So, ayun. Thank you sa Living Waters kasi, ayun. Na-figure out namin pareho yung yung kung ano yung issue ng bawat isa. At saka kung paano namin pag-uusapan. Kasi, kapag siguro hindi kami umattend sa ganitong program, sasabog kami, mag-ano kami. Kasi siya, parang nabanggit nga ng mga kaibigan niya na, paano mo napasagot si Vanji? Ganon. Kasi parang Amazona yung niya, parang ganon. Na walang kaamor-amor ang lalaki sa kanya. Kumbaga, parang may hate siya sa mga lalaki. So, nagtataka yung mga kaibigan niya, yung mga, paano ko daw siya napasagot? Parang ang galing ko naman para mapasagot siya. So, ayun, kasi sobrang ilap niya sa mga lalaki. So, ayun, naintindihan ko kung bakit ganun siya sa mga lalaki before. Naintindihan ko yung part na yun. Sobrang, kasi ako, ayoko rin naman yung parang parang ganun, ina-under mga ganun. Ayoko rin yung parang kawawa ako. So, ayun, na-deal namin yun. Napag-uusapan namin yung mga bagay na
hindi naman namin dapat pag-awayan. Kung ang babaw. Kasi usually minsan yung mga relationship, kahit ang babaw ng away, parang lumalaki. So sa amin doon pa lang naagapan na. Ayun. Kasi nga alam namin yung past ng bawat isa. Ganun. Oo. Kung tatanungin kita, ano yung hindi mo makakalimutang karanasan dito sa Living Waters? Ano yan? Maring topic, maring karanasan mo sa small groups. Sa akin sa akin yung tawag dito. Yung topic na yung kung saan yung si Kuya Jeff, yung asawa ni Ate Jen. Ayun, regarding yun sa parang cycle ng ng addiction. Sexual addiction. Oh, yeah. So ayun, since ako during prayer large group na, parang ako ng Lord doon parang kinatagpo ako ng Lord na sobrang hiyang-hiya ako sa Lord na tapos may nag-pray sa akin, which is si Kuya Jeff din yun, na ang sabi sa akin, ini-invite ako ng Lord dun sa kapagkainan niya. Ganun, parang ina-accept niya ulit ako dun sa kumbaga tinatanggap pa rin niya ako even though na ganun yung Pasko. So, and then yung yung sa'yo nga, Pastor JB, yung pinag-pray mo ako na hindi ko makakalimutan din yun yung sa regarding dun sa good gift. So, tapos yun, ang sabi mo sa akin nun, you're a good man. So, lagi mong isipin that you're a good man, you're capable of to be a good man. Mga ganon. Yun yung hindi ko. So, sa akin yun. Parang, sabi ko. Sobrang, hindi ko makakalimutan yun. Sabi ko, thank you Lord. Kasi, ayun. Na-affirm ka. Opo. Dun sa mga na yun. Tapos, during the small group ministry naman, yung nagpe-pray na si Patrick. Tapos, may nakomit ako na sin. Kasi ang ko naman, gusto kong i-bring into light. Tapos, gusto kong be more accountable. Tapos, ayun, nagpe-pray na kami na ganon. Kinonvict ako ng Lord, sabihin mo. So, in-stop ko yung prayer niya. Pinagpe-pray niya akong, bro, sabi ko, wait lang. Sabi ko, may gusto akong i-confess. I-bring into light. So, ayun. Kumbaga, natuto akong magsabi ng i-bring into light kung ano yung mga nagawa ko. Unlike before na parang tinatago ko, may hinuhold sa akin yung enemy. May hinuhold sa akin yung enemy. Pero ayun, ngayon, natuto ako maging more accountable. And then, i-bring into light kung ano yung mga kailangang i-bring into light. Amen. Ayun. Ikaw, Banji, ano ang hindi mo makakalimutang karanasan sa Living Waters? For the past years din kasi na yun yung Cross Current and Women at the Well, inopen ko na kasi dun yung mga dinidil. Meron kasi like kung isang person, ganyan, ididil, ipaprocess, ganyan. Tapos meron ulit, ganyan. Kasi hindi ganun kadali din yung journey of healing. So, matagal. Ang akin, ang naging parang highlight sa akin ng topic is yung cross and confession. Na natuto akong maging open, na maging transparent. Kasi kung hindi ako magiging open to the person, parang sa akin lang yung yung parang ako lang, nag-iisa lang ako, parang gano'n. Tapos hindi na-validate yung feelings and emotion ko. And also yung nare-restore din yung boundaries. Natutunan ko sa 20 weeks na mag-set ng boundaries sa sa sarili ko at sa ibang tao. Kaya it also helps. And also doon sa aming dalawa na maging submissive, ganun, matutong makinig, makipag-communicate, hindi yung ako lang. Na parang, hindi naman niya ako maintindihan ako na lang, sasarilihin ko na lang. So, natuto kong mag-confess. We confess, we pray, and we surrender it to God. Kaya like sinabi niya na i-bring it to light. Kasi kino-convict na kami ni Holy Spirit na sabihin, parang mahirap naman kung
hahayaan na lang kimin or palipasin, parang ganon. Maganda na pag-uusapan. Doon natutunan ko yun na maging open talaga. Okay, so bago tayo pumunta, kasi kulang na tayo ng oras, no? Bago tayo pumunta sa oras ng pananalangin para sa ating mga listeners, ano mga last words ninyo? Last few words na gusto nyo sabihin para sa ating mga listeners. So simulan natin kay Vanji. Based on my experience, I want to encourage every woman na in a relationship ka man or single ka man, kasi nagkaroon ako ng struggle ng same-sex attraction, like yung sinabi niya, Amazon. So, prinasis ko pa yung sarili ko kung meron bang chance na magkaroon ako ng feelings to the opposite sex. So, ang tagal kong journey yun, yung healing na yun kung meron. Pero nagkaroon talaga ng revelation sa akin si Lord na yung ko talaga, yung identity ko, yung heart ko, yung sinabi sa akin ng Lord na you are meant to love and to be loved, to care. So, kung iniisip nyo or iniisip mo sa sarili mo na wala kang chance to be yung magkaroon ng love life, ganyan. So, talagang idaan sa panalangin. Kasi bunga din ng panalangin yung relationship namin. 7 years yung waiting ni JM bago niya ako na-pursue. So, iba pa yung love story namin. Narinig niyo po yun na 7 years naghintay si Joseph. Ganyan. So, ang tagal lang. Pero, maganda din talaga na may foundation ng friendship. Hindi agad-agad papasok sa relationship. And also, bago papasok din sa relationship, maganda rin na nadideal muna yung mga issues before getting to mag-decide kayo to get married. Nadideal yung mga issues, yung mga struggles or wounds from the past bago pumasok sa relationship. So, talagang uunahin natin, tayo mga young women o mga babae na i-pursue natin yung relationship natin kay God before anything else. Kasi kung uunahin natin yung feelings natin, yung pagiging clingy natin dun sa person na gusto natin, is hindi mag-work talaga. So, God, inalaw ng Lord na na siya yung i-pursue ko before anything else bago pumasok sa relationship. And then, nag-journey din kami together dun sa healing individually. So, yeah, God is good. Thank you, Banji. Joseph? Ako naman, gusto ko lang i-share, ay sabihin sa mga nakikinig na katulad ko na nag-i-struggle into sexual addiction nga. There's always a hope. So, matuto lang tayong i-bring into light lagi and be more accountable. Kasi ang enemy kasi kapag mag-isa ka, doon siya pumapasok eh. So, kailangan mayroon kang pagkakatiwalaan na tao or accountable person na bago pa mangyari yung scenario na yon, doon na magko-commit ka into sin. Kailangan mo ng may tao na mapagsabihan ng feelings mo. Parang escape plan, parang gano'n. So, ayun. And then, wag tayong kasi yung works ng enemy, may hiya ka, magsabi, ganon. May hiya ka magsabi, natatakot ka magsabi. Works ng enemy yun. So, kailangan mong laging be more accountable. Magsabi ng kung ano yung mga dapat sabihin. So, ayun. Okay, salamat Joseph. At sa ating pagwawakas, pupunta po tayo sa oras ng pananalangin. So hilingin natin si Banji at si Joseph na ipanalangin kayo mga listeners. At kami naman ni Kuya Junjin ay ipapanalangin namin yung mga counseling concern senders namin. So tayo po ay manalangin. Father God, thank you for tonight for this. We are really honored and blessed, Lord God, and grateful, Lord, na magkaroon ng privilege, Lord, na maipag-pray ang listeners, ang viewers, oh God, through the Heartline, Living Waters, Lord, na maipanalangin. Lord, idinadalangin ko yung every young women. We pray na kung tingin nila, Lord, na they are unloved, you are loved because God loves you. I pray na they are a blessing. They are princes. Their hearts is cleansed, pure,
and wash, Panginoon, yung sins nila. Kung meron man sila sa heart nila na mabigat sa loob nila, ipinapanalangin ko sila na you will cover them with love and comfort, Panginoon. And I pray also na bigyan mo sila ng peace of mind through the journey of waiting before getting into a relationship or getting to get married man or engaged, Panginoon. We pray for every young women to na maipag-pray nila or mapaghandaan nila kanilang sarili to be self-controlled, to have na maipursue ang kanilang relationship in the Lord, and even, Lord, sa mga iba pang concerns nila na habang hindi pa sila pumapasok sa relationship, Lord God. We believe in your name, Panginoon, na there is power na babaguhin mo ang puso't isip nila, Panginoon. Salamat, Lord. Kayo, Panginoon, ang maitaas sa buhay ng every young woman. In Jesus' name, amen. Ayun, Father God, we thank you for this night, Panginoon, sa opportunity. I pray, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nakikinig on this program, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. And in every man na nag-i-struggle, katulad ng struggle, yung struggle ko, which is sexual addiction, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Para kung ano man, Panginoon, yung naranasan ko na healing, ibigay mo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord, that gumamit ka ng mga instrument, etong mga social media na to, mga tao, para makita, Panginoon, etong living waters, Panginoon. And then, para, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng healing ang bawat isa, Panginoon. And yun, there's always a hope, Panginoon. I know, kakatagpuin mo sila, oh God. And ayun, iparanas mo sa kanila, Panginoon, yung true healing, Panginoon. Ayun. Ako na pananalangin ko yung una, thank you for praying for people na similar yung struggle nila with you. And ako, I want to take this opportunity to pray for yung isa sa mga callers natin regarding yung sobrang sakit ng dibdib niya, nade-depress na siya dito sa COVID-19 pandemic, na namatay pa yung tatay niya. I want to pray for you and people who can relate with this. Heavenly Father, you are a good God, you are a holy God, and you are all-powerful, and you know everything that's going on in this planet and what's going on in the hearts of people, especially itong caller natin na nawawala na siya ng pag-asa, lalo na namatay ang kanyang tatay during the COVID-19. Namatay sa COVID-19 at siya na mismo nawawala na siya ng gana mabuhay, para lang maibsan na, wala na, hindi niya na maramdaman yung pain. And Lord, I declare that you are a God of comfort. And Lord, I pray that ikaw mismo ang magko-comfort sa listener namin, sa caller namin, na paparamdam mo sa kanya na siya ay mahalaga, siya ay importante. Alam mo yung nangyayari sa puso niya. And Lord, I pray na ikaw mismo ang mag-comfort sa kanya. Lord, thank you for the cross, that there is a tangible indicator, tangible moment in history showing na kahit sa kaguluhan ng mundo, meron kaming proof na mahal mo kami. Sabi sa Bible na while we were sinners, Christ died for us. This is the true communication of your love for us. Yan yung prayer ko, Lord, na magkaroon ng deeper revelation of your love through the cross. At habang dinadaanan niya yung journey to of grieving, that I just pray against any word of guilt na kailangan mag-move on ka na, kailangan kalimutan mo na yung depression mo o yung pang-grieving mo dahil Kristiyano ka na. Lord,
I just pray against that and just pray na you will be with him as he journeys through this pain. And in the end, Lord, he will come out loved and still be confident na it's okay not to be okay. I declare this in Jesus' name. Amen. At Lord, salamat that you are the God of comfort para dito sa aming letter sender na namatayan ng nanay since 2019. And Lord, I pray that you will be the comforter that our listener will need, especially itong 2 years na siyang nagdadalamhati, nag-grieve. And I pray that you will surround her with him or her with safe people, Lord, who will be able to receive her grief, Lord, and who will serve as her companions in this journey, Lord. And I pray, Lord, for your tangible presence sa buhay niya, especially na madalas daw niyang nararamdaman na feeling niya nag-iisa siya. And so I just bless her, Lord, with your tangible presence, Lord. At and I pray na yung mga safe people na dadalhin mo sa buhay niya will become a visual expression ng pagmamahal mo sa kanya, Lord, especially during these emotionally difficult times. And so, Father God, we lift up all these prayer concerns to you. Thank you for all our listeners na tumatangkilik sa programang ito. And I pray for your presence to be upon them and for the joy to be upon them, Lord, especially during this season of Christmas. So, Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat, Banji at Joseph. Thank you so much po. At salamat sa aking co-host sa gabing ito, si Junjin. It's a pleasure. At salamat din po sa lahat ng mga listeners natin na nag-tune in sa gabing ito. Salamat din sa mga tumulong sa atin sa control, sina JV, si Reggie, Benjo, yung Radio TV team, sina Wenmark, Abby, Chris, si Eileen, at kasama na rin si Brian. At salamat sa mga boys natin sa Bukawe Radio Transmitter. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes para sa isa na namang panibagong edisyon ng ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Ito po ang inyong kaibigan at host, si Kuya JB Di Choco, na bumabati sa inyo ng magandang gabi. May God bless us all. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.